Nagbigay ng pahayag ang Foreign Minister ng Israel na si Israel Katz at ipinahayag nito ang di umano'y rumors na ang ICC ay mag-i-issue ng warrant of arrest laban sa mga high-ranking government official ng Israel kasama na ang Israel Defense Forces at kay Benjamin Netanyahu. Ang ICC ay nag-iimbestiga sa ginawang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023 at gayon din iniimbestigahan din ng ICC ang Israel dahil sa ginawang pag-atake sa Gaza from north to south. Isa sa mga concerns ng ICC sa Israel dahil sa umabot na sa libu-libong mga tao sa Gaza ang napaslang sa pamamagitan ng ginawang pag-atake ng Israel sa Gaza bilang ganti sa Hamas. Inatasan na ng Foreign Minister ng Israel ang lahat ng kinatawan ng Israel o mga imbahada nito sa iba't ibang panig ng mundo na maghanda sa posibleng outbreak dahil lumulobo ang numbers ng mga anti-Jewish at anti-Israeli, anti-Semitic sa buong mundo. Katunayan, maging sa United States of America na number 1 ally ng Israel ay nagkaroon ng isang malawakang kilos protesta at ito ay mga anti-Jewish. Ang punto ni Katz ay gagawin lahat ng mga anti-Jewish ang lahat ng kanilang magagawa upang maparusahan ang Israel. At sa tanong na kung nababahala ba ang mga high-ranking officials ng Israel sa di umano'y balak ng ICC na maglabas ng warrant of arrest laban sa mga officials nito, ang kanilang sagot ay hindi raw sila nababahala. Bakit? Sapagkat ang Israel maging ang United States of America ay hindi raw miyembro ng ICC at hindi raw nila kinikilala ang jurisdiction nito. Katulad ng nangyari sa Pilipinas noong lumabas ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte mula sa ICC ay nawalan na rin ng jurisdiction ang ICC na magsagawa ng imbestigasyon laban sa war on drug ni dating Pangulong Duterte. At maging ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos ay hindi rin susuportahan ang balak ng ICC na imbestigahan ang war on drug ni dating Pangulong Duterte. Marami ring mga senador ng Pilipinas ang tutol na tutol sa balak ng ICC na manghimasok sa Pilipinas. Tulad na lang nila ni Senator Bato de la Rosa na ayaw ang balak ng ICC na magkandak ng imbestigasyon sa war on drug ng dating Pangulong Duterte. At ayon naman sa Defense Minister ng Israel na si Yoav Gallant, hindi rin daw sigurado ang ICC kung anong kaso ang kanilang ihahain sa mga opisyalis ng Israel. Ang ICC ay isang permanent judicial body established by the Roman Statute of the International Criminal Court noong 1998 at mag-iimbestiga sila at meron silang kapangyarihan na mag-prosecute sa mga individual na may kaso o naakusahan ng genocide, war crimes at crime against humanity. Noong 2002, July 1 ay na-established ang ICC at meron itong members na 60 countries at ang headquarters nito ay nasa Netherlands. Noong 2002, ang China, Russia at United States of America, kahit na kilala na ang ICC, ay hindi sumapi ang mga bansang ito. At ang unang hearing naman na isinagawa ng ICC ay nangyari noong 2006. Nagdesisyon ang ICC at nagpataw ng charges laban kay Tomas Lubanga dahil siya ay nagre-recruit ng mga batang sundalo edad 15 pababa sa Democratic Republic of the Congo. Guilty si Tomas Lubanga at makukulong ng 14 na taon. At kung inyong natatandaan, taong 2022 sa kasagsagan ng giyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine, naglabas naman ng anunsyo ang ICC at mag-iimbestiga sa possible crime na natamo o ginawa ng Russia. Naglabas pa nga ng warrant of arrest ang ICC laban sa Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin. Subalit, hanggang ngayon ay hindi nila ito madakip-dakip. Ngayon, sa tanong na kung kaya bang arestuhin ng ICC si Benjamin Netanyahu at iba pang mga high-ranking officials ng Israel kung sakaling maglabas ito ng warrant of arrest,
kung Israel mismo ang sasagot. Ayon sa kanila, hindi raw nila ito kinikilala. Kaya para sa kanila, imposible raw na sila ay madakip ng ICC. Ayon naman kay Israel Katz, hindi raw sila kayang pigilan ng ICC, lalong-lalo na karapatan daw ng mga Israelita na protektahan ang kanilang sarili laban sa Hamas. Ayon kay Katz, ang kanilang ginagawa sa Gaza ay isang paraan upang ang Gaza ay hindi na maging threat sa Israel, kaya inuubos raw nila ang Hamas. Dagdag pa ni Katz na kung sakaling ituloy nga nila ang kanilang paglalabas ng warrant of arrest laban kay Benjamin Netanyahu at sa mga officials nito at sakaling madakip ang mga officials na ito, ay pinalalakas lang daw ng ICC ang organisasyon ng Hamas na tinatawag na terrorist. Ayon kay Katz, and I quote, "We will not bow our heads and we will not be deterred." Naglabas naman ng pahayag ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu laban sa balak ng ICC na maglabas ng warrant of arrest. Ayon sa kanya, Israel will never accept any attempt by the ICC court to undermine its fundamental right to defend itself. At tinawag pa ni Benjamin Netanyahu na ang aksyon ng ICC ay isang scandalous. Ayon sa report ng USA Today na kung sakaling maglabas ng warrant of arrest ang ICC laban kay Netanyahu at sa mga officials nito, ay hindi naman ito magsasanhi ng mabilisang pagkaaresto sa mga officials ng Israel. Subalit, maaari daw pigilan ang mga opisyalis ng Israel kung sakaling tumapak sila sa mahigit 100 na mga miyembro ng mga bansa ng ICC. 124 na mga bansa naman ang miyembro ng ICC. Nagsalita naman ang White House Press Secretary na si Karen Jean-Pierre. Ayon sa kanya, and I quote, "We've been really clear about the ICC investigation. We do not support it. We don't believe that they have the jurisdiction.